In this video, we are going to visit a strawberry farm na malapit lang sa Metro Manila. When we talk about strawberry farms, ang una agad na papasok sa isip natin is yung strawberry farms ng La Trinidad, Benguet. That's why I'm very excited na mapuntahan itong Queen's Strawberry Farm na makikita dito sa Sitio Hawilian 2, Alfonso, Cavite. More or less, just a 2-hour drive from Manila and 30 to 45 minutes lang kung manggagaling ka ng Tagaytay City proper. But in spite of them having 4.2 positive Google reviews, the nightmare stories coming from their customers might say otherwise. Unahin nating basahin itong galing kay Jill E. She said, "Go somewhere else! Wait stop was terrible and there were no strawberries at this strawberry farm." Ito naman ay galing kay LL. He said, "The worst dining experience in Cavite. So we traveled around 6 hours all the way from Tarlac City to experience the Queen's Best as seen on many vlogs. However, we were nothing but extremely disappointed." Next, itong comment naman ni Regine F. "Bad customer service on top of freezing sisig and tapa. Not worth it." At sabi naman ni Xing Xing, "I do not recommend. Spend your time elsewhere." at marami pang ibang negative comments. You can read all these reviews at tripadvisor.com. I will leave the link in the description para mabasa ninyong lahat. For this episode, mga ka-wonder, I want to be concise, fair, and balanced in giving out my personal review. No fancy interviews, no sugarcoating, no BS. I will tour you inside the Queen's Strawberry Farm, kaya kailangan panoorin nyo ang buong video. And in the end, sabay-sabay tayong magbibigay ng mga komento. Let's go! Andito na tayo ngayon sa Mendez, Tagaytay Road, mga ka-wonder. Today is Thursday, December 26, 2024. Time check tayo, it's past 3 p.m. in the afternoon. Ang pupuntahan natin ngayon ay ang Queen's Strawberry Farm sa Alfonso, Cavite. I hope mamaya makabili tayo doon ng strawberry para may maiuwi man lang tayo na pasalubong sa bahay. As usual, ang dulo na naman nitong daanan ay junction at merong overpass construction na ginagawa dito sa kabaan ng Tagaytay na Sugbo Highway. Nagkataon pa talaga this holiday season kaya siguradong magdudulot ito ng mabigat na daloy ng trapiko. Malapit na tayo, mga ka-wonder. Sabi ni Waze, kakanan na tayo dyan sa kanto. After natin mag-vlog sa Strawberry Farm, mga ka-wonder, ay didiretso pa tayo sa Crosswinds Tagaytay para doon naman tayo mag-vlog. Huwag niyong kalimutan panoorin dahil napakaganda ng lugar na yun doon, lalo na siguro paggabi. Yun, so ito yung entrance. So mayroon din pala kayong mga binibentang mga cookies. Ito ay, ano ba to? Strawberry jam? Yes po. Tapos may strawberry biscuit. Okay.
So from here, may makukuha kayong ticket na worth 50 pesos na consumable. So, parang entrance na rin siya. Pero consumable siya. Strawberry buko pie. Okay, masarap to. 390. Strawberry cheesecake. Gano'n nakatagal tong strawberry farm na to? Pa 5 years na po. Magpa 5 years na? Okay. That's good. So, established na rin pala. 5 years na yung strawberry farm na ito. Bakit nga pala Queens yung pangalan? Queen Strawberry. Kasi po meron tayong Queen Strawberry Farm. Hindi siya pangalan ng tao, hindi siya pangalan ng... Yung ano po talaga, dahil po sa strawberry farm. Dahil lang sa Ang may parang, ang ano po kasi ng strawberry natin is Kingberry. Kingberry. Dapat Kingberry Farm. Kasi po, yung owner po, may ano na po, may king na. May nauna na. Kaya siya, no? So, ano nga ba meron dito sa Queen Strawberry Farm? So, nag-offer sila ng DIY pottery art and herb planting. 290 per person. Ayan. So, may fishing activity din. Kung gusto nyo ng fishing activity, ayan. Game fee, 50 pesos per 30 minutes per person. Tapos, pag nahuli mo yung tilapia is 250 pesos per kilogram. Fish bait is 30 pesos. Kung magpapaluto ka, 80 pesos per kilogram. Parating strawberry na ano oh. Harap ano. Ma, pomegranate 100. Hoy. Inflatable. Dito daw. Pwede na daw.
Close. Tay, sarado? Ito dito? Bakit? Hindi pwede makapasok. Yan oh. Ay, nahuli agad si Kuya. Sa'yo, try siya. Ha? Wala, sa dulo lang ng ano niya yun. Ilang piraso na? 3. Ayan oh. 250 pesos yung kilo. Ay! Ito pala yung, ikaw yung kukuha, magluluto? Ah, nandun na? Ah, okay, sige, tanaw. Akala ko lulutuin yung ano eh. Ay, ito! Huli ko na lang siya. Kunin mo na lang mamaya dito. Hindi, ano mo na-update mo lang sa akin. Meron po sir. Sige nga po. Isang order na. Anything else po sir? Oh, wala na, yun lang. Tikman natin. Same.
Chicken pa din. Yung nabibili mo sa Jollibee. Mas masarap yung sa Jollibee. At let's try this one. Ganun po siya. Kala namin, kala namin kunigawin. Ito yung bunga yan. Malalapitan talaga. Anong variety ng ano to? Ng strawberry? Yung local din po natin dito sir sa Pilipinas. Kasi may nakita kong ganito sa Sagada. Malalaki siya. Opo. Tapos Malalaki po yan sir. Yan po lalaki yung pa ito? Opo. So may bunga na siya, no? Yan, no? Ganito lang talaga siya kalaki? Opo. Wala nang ibang Meron plantation? po to sir. Dati po kasi nung bago po siya ganito, meron po tayo dito sa tinatapakan natin sir, meron po itong tanim dati. May tanim dito dati? Opo. Kaso po nito nga pong nakaraan, nagkaroon nga lang po talaga ng climate change. Yung season po natin, kasi syempre pa iba-iba po yung season dito sa Alfonso, hindi naman po talagang as in malamig lagi. Okay. So ito mga hilaw pa. Kailan pwedeng mag strawberry picking talaga? Ang ano po talaga kasi sir, last po is December to January. Oh, December tayo ngayon. Magja-January na. Ngayon lang po kasi siya Okay. nagbunga ngayon lang po ulit siya na munga ng ganto kahitik simula po nung lumamig yung klima natin. Kasi sa nakikita ko, kung ganito lang siya kalaki, hindi niya kayang i-sustain yung demand. Pag araw-araw may mga bisita pumupunta at Opo. gustong hindi niya kaya. Kasi maliit lang eh. Kasi nakapunta din ako ng Baguio. Meron po tong sir, meron pa po tong other part. Meron pa pong strawberry farm na nasa kabilang barangay. Kaso po hindi po pwede siya Okay. allowed na Okay, Kasi okay. nandun po yung rest house ng boss namin. Oo. Ayun po, po talaga yung farm po talaga yun eh. Okay. Ito pong last na taal, yun, parang na po siya ng Ng kasi ashes. open po ng ash. Oo. So nung natamaan ng ashes, namatay, nalanta. Nalanta na. Okay. So yun. So dati pala ito meron. Opo. Kaya lang bakit hindi tinaniman ulit? Sayang to, yung nakalawang. Nire-renovate pa yan sir. Oo. Nire-renovate po siya, ginagawa na rin po siyang greenhouse. Okay. Sayang kasi yung structure niya, kinakalawang na kung hindi gagamitin. Here's my final verdict mga kawander. Let's talk first about the cleanliness. Overall, malinis naman ang place nila. May mga parte lang na medyo makalat pero given na since exposed yung ibang portion sa nature like basa, kalawang at may mga nahuhulog na daon. Yung ibang parte naman ay may inaayos. Importante, malinis ang mga comfort rooms. Second is the service. Very courteous and respectful naman ang mga staff. Thank you nga pala sa cashier. Di ko malang nakuha name niya for granting my request to visit the strawberry fruit bearing nursery na off-limits sa mga customers. How about the food? The one-piece chicken I ordered, okay naman lasa niya. But imagine it cost 175 pesos and that's the cheapest food on their menu. Damn, their food is quite expensive. At eto masasabi ko the place isn't worth to call a strawberry farm. Isa siyang plant nursery ng mga strawberries or pwedeng tawaging garden na lang. But the staff told me na may strawberry farm pa daw yung may-ari sa ibang barangay. But no,
I'm not convinced that their so-called strawberry farm can sustain a commercial supply. Kung meron man silang strawberry, lahat mapupunta lang yun sa mga strawberry cakes, jams, and other strawberry sweets na binibenta nila sa mga customers. And again, sobrang mahal na mga binibenta nilang strawberry products. Feeling ko nga mga strawberries nila ay galing pa ng Benguet province. There's always a 90% probability na wala silang lagi na freshly picked strawberries na galing sa so-called farm nila. And para sa mga customers, lalong walang strawberry picking na mangyayari. Yung kids playground naman nila, parang di operational lahat. Yun na nga lang sana ang pang-akit sa mga bata. Yung pan nila na may mga isda, lalo na yung pan ng tilapia, parang di nagpapalit ng tubig. Ikaw, kakain ka ba ng tilapia na galing sa maduming tubig? And siya nga pala, yung fishing activity nila is very expensive too. Ikaw na nga manghuli ng isda, sisingilin ka pa ng 250 pesos per kilo ng tilapia. The 30 minutes fishing activity will cost you 50 pesos. Not to mention kung may nahuli ka, ang paluto 80 pesos per kilo. Fish cleaning 100 pesos? What? Aba, bumili ka na lang ng tilapia sa palengke o mag-fishing ka na lang sa Taal Lake. The question right now is, would I recommend the place? Sadly, no. Dalhin mo na lang ang mga anak mo sa Sky Ranch, Tagaytay. If you're looking for a place to eat, marami kang madadaan ng decent restaurants and eateries along the Nasugbu, Tagaytay Highway. Masarap din ang mga pagkain, pero di kasing mahal. Lastly, I hope that my comment will be taken constructively. There's always room for improvement, sabi nga nila. Kung ikaw ka-wonder ay nakapunta na dito sa Queen's Strawberry Farm, comment mo naman dyan sa baba ang experience mo. O hanggang susunod nating adventure mga ka-wonder. See you!